Kasama si Rigger at dalawang goblin, at si Gobta na kanilang magiging guide, tumungo ang grupo ni Rimuro patungong syudad ng Dwargen upang maghanap ng artisan na makakatulong sa kanilang gumawa ng bahay at mga damit. Sa kanilang paglalakbay ay natuklasan ni Rimuro mula kay Rigger at Gobta na ang lungsod ng Dwargen ay isang neutral zone at free trade area, na ibig sabihin ay walang problemang pumasok roon ang iba't ibang lahi upang makipagpalitan ng kalakal. Natuklasan din niya mula kay Gobta na maraming mga elves na naninirahan roon, kaya naman hindi na maitago ni Rimuro ang kanyang excitement na makakita ng mga ito. Sa loob lamang ng 3 araw ay narating na ng grupo ni Rimuro ang Dwargen Kingdom, kung saan inutusan niya ang karamihan na manatili sa labas at tanging si Gobta na kanyang magiging guide ang isasama niya sa loob. Ngunit nang pumila na sila upang makapasok sa loob ng syudad, agad silang ginulo ng isang grupo ng mga adventurer na nais silang bugbugin dahil iniisip na mahihinang nilalang lamang sila. Kaya upang turuan ng mga ito ng leksyon ay nag-transform si Rimuro sa anyo ng tatay ni Ranga, na tila lumalabas na nag-evolve dito sa mas malakas na bersyon ng Tempest Wolf. Doon ay ginamit ni Rimuro ang howling skill at tinakot ang mga adventurer, ngunit sa sobrang epektibo nito ay pati ang ibang nilalang na nakapila ay naapektuhan rin. Dahil doon ay himas-rehas silang dalawa ni Gobta. Ngunit agad din silang naabswelto matapos matuklasan ng guard na wala naman silang ginawang kasalanan at self-defense lang ang lahat. Subalit bago sila palayain nito ay isang guard pa ang dumating at iniulat na may mga menero na nasugatan dahil sa pag-atake ng isang halimaw at wala silang sapat na potion para gamutin ang mga ito. Doon na pumasok si Rimuro at nag-alok ng isang drum ng healing potion na nagmula sa kanyang katawan, kung saan hindi naman nagdalawang isip ang guard na tanggapin ito. Pagbalik ng guard ay nagpasalamat ang mga menero kay Rimuro dahil sa ibinigay niyang healing potion, at dahil doon ay naging tropa niya ang guard at nagpakilala bilang Kaido. Pumayag din ito na dalhin si Rimuro sa kapatid nito na siyang pinakamagaling na panday ng kanilang kaharian, na lumalabas na amo din ng 3 menero niyang tinulungan, at ito ay ang Dwarven blacksmith na si Kaijin. Bagamat nagpapasalamat si Kaijin sa ginawang tulong ni Rimuro para sa kanyang mga tauhan, hindi niya matutulungan ang bida sa request nito dahil abala na siya sa paggawa ng order para sa kaharian. Lumalabas na kailangan makagawa ni Kaijin ng 20 longsword para sa kaharian, ngunit dahil sa kakulangan niya ng magic ore ay imposible niya itong matapos hanggang katapusan ng linggo. Kaya naman nangangamba siya na baka bawiin ng isang ministro na nagngangalang Vesta ang kanyang certification bilang panday, dahil tumatagal ng 2 linggo upang makagawa ng 20 espada. Dahil doon ay naalala ni Rimuro na marami nga pala siyang inimbak na magic ore sa kanyang katawan noong siya ay namamalagi sa kuweba, kaya nang ilabas niya ito sa kanyang katawan ay nagulat ang panday dahil hindi lamang ito isang ordinaryong magic ore kundi isang naproseso ng tipak ng Magi Steel. Bilang kapalit ay nais lamang ni Rimuro na hanapan siya ni Kaijin ng kapwa nito mga artisan na sasama sa kanilang village at magtuturo sa kanila ng paggawa ng bahay at mga damit, kung saan agad namang pumayag roon si Kaijin. Subalit hindi pa pala roon natatapos ang pagtulong ni Rimuro kay Kaijin, dahil sa pagkakataong ito ay hiniram naman niya ang isang magic sword na gawa ng panday. Gamit ang Predator skill ay nilamon niya ang espada at pinasuri niya ito sa Great Sage upang makagawa pa ng ilang kopya nito, kung saan mabilis pa sa Xerox machine na nakagawa si Rimuro ng 20 espada, na labis na ikinagulat ng lahat. Dahil doon ay maagang na-deliver ni Kaijin ang in-order sa kanyang mga espada, kaya naman bilang pagdiriwang ay pumunta sila sa isang bar na pinapatakbo ng mga kaakit-akit na mga elves. Doon ay abot langit ang kaligayahan ni Rimuro, habang todong ngiti naman sa kanya ang mga manong na palaging laman ng beer house. Nang umupo na sila upang masimula na ang inuman session, doon lamang naalala ni Rimuro na nasa selda pa pala si Gobta at nakalimutan niya itong gisingin. Ngunit habang iniisip niya si Gobta ay bigla siyang inalok ng isang elf na hulaan kung sino ang taong itinadhana para sa kanya. Pumayag naman si Rimuro at lumabas sa crystal ball ang 5 bata na nagpapaalam sa isang babae, kung saan agad na napaisip si Rimuro na kung ito ang taong nakatadhana para sa kanya ay kailangan niya itong makilala. Ngunit bigla silang naantala sa pagdating ng ministro na si Vesta, kung saan hindi ito makapaniwala na natapos na at naipadala na ni Kaijin ang mga espada na in-order sa kanya ng kaharian. Kaya naman tinoon na lamang niya ang atensyon niya kay Rimuro, kung saan minaliit niya ang bida at sinabing hindi daw nababagay ang katulad nitong isang mababang uri ng halimaw sa ganitong klaseng lugar. Upang ipakita ang pagkadismaya nito ay binuhusan ni Veste si Rimuro ng alak, ngunit hindi naman ito pinalagpas ni Kaijin at binigyan niya ng isang pampatulog ang ministro na malakas pa sa alak. Hiniling ni Kaijin kay Rimuro na siya na lamang ang isama ng bida bilang artisan na kailangan nito sa kanilang village dahil may kutob na siya kung ano ang mangyayari sa kanya.
Tulad ng inaasahan ni Kaijin ay inaresto nga sila kasama ang nagbabalik kulungan na si Rimuro at ikinulong para sa isang paglilitis. Habang muling nakasama ni Rimuro sa loob si Gobta na tulog pa rin hanggang ngayon, humingi naman ng paumanhin sa lahat si Kaijin dahil sa kanyang ginawa. Nang matanong ni Rimuro kay Kaijin ang tungkol kay Vesta at kung bakit tila mainit ito sa kanya, doon na ikwento ni Kaijin na dati siyang naglingkod sa hari ng Dwargen bilang isa sa kapitan ng Royal Knights, habang si Vesta naman ang kanyang assistant. Noon pa ay hindi matanggap ni Vesta na pinaglilingkuran nito ang isang dwarf na galing sa pamilya ng mahihirap, habang ito ay galing sa pamilya ng maharlika. Dagdag pa ni Kaijin na mayroon ding inatas sa kanilang proyekto noon na dahil naman sa pagmamadali ni Vesta na matapos ang proyekto ay pumalpak lamang ito. Sa kanya ibinuhos lahat ni Vesta ang sisi at binayaran pa nito ang ilang sundalo na magsalita laban sa kanya upang sa gayon ay magbitiw siya sa pwesto. Gayunpaman, naniniwala si Kaijin na hindi masamang tao si Vesta at maaaring magbago ito kung mawawala siya sa paligid, kaya naman ito na rin ang pagkakataon upang umalis na siya ng bayan at magtrabaho kay Rimuro. Hindi naman papaiwan ng tatlo nitong tauhan dahil kung saan man daw pumunta si Kaijin ay sasama silang tatlo. Kinabukasan, dinala na silang 5 sa korte upang malaman kung ano ang magiging hatol sa kanila. Present din sa paglilitis ang hari ng kaharian na si King Gazelle Dwargo na agad na naramdaman ni Rimuro na isang malakas na nilalang ang nasa kanyang harapan. Dahil hindi pinapayagan magsalita ang mga hahatulan ay ang abogado ang magsasalita para sa kanila, ngunit agad nilang napansin na taliwas ang mga sinasabi nito sa tunay na nangyari, at agad nilang napagtanto na binayaran din ito ni Vesta. Dahil doon ay hahatulan na sana sila ng mahigit sa 10 taon na pagtatrabaho sa minahan kung hindi lamang nagsalita ang hari at tinanong si Kaijin kung balak pa ba nitong bumalik sa kanyang serbisyo. Ngunit agad na ipinaliwanag ni Kaijin na mayroon na siyang bagong paglilingkuran at kahit utusan pa siya ng hari ay hindi na rin siya babalik. Dahil doon ay nagbigay ng hatol ang hari at ipinahayag nito na ipapatapon si Kaijin at ang kanyang mga kasama at hindi na sila papayagan pang makabalik sa kaharian na ito. Matapos mag-alisa ng lahat sa korte, kinausap ng hari si Vesta at ibinunyag na matagal na niyang alam na ito ang tunay na may kasalanan sa pagkabigo noon ng kanilang proyekto, kung saan sinubukan niyang maghintay na ipagtapat ito sa kanya ni Vesta ngunit binigo lamang siya nito. Biglang ipinakita ng hari ang potion na regalo sa kanila ni Rimuro, isang mataas na dekalidad na healing potion na kahit ang kanilang kaharian ay hindi ito kayang gawin. Sinabi ng hari na muli na naman siyang binigo ni Vesta sa pagkakataong ito dahil sa ginawa nitong pangmamaliit kay Rimuro ay naputol ang maganda sanang ugnayan ng kanilang kaharian rito. Dahil sa mga naging aksyon ni Vesta ay nagpasya ang hari na tanggalin na ito sa serbisyo at pinagbawalan rin na muling makatungtong ng kastilyo. Samantala, nagpaalam naman na si Kaijin sa kanyang kapatid na si Kaido upang sumama kay Rimuro at maging pinakatapat na artisan ng bida. Ngunit ang hindi alam ni Rimuro ay nag-utos si King Gazelle na siya ay bantayan dahil kinilala siya ng hari bilang isang banta na maihahambing sa kapangyarihan ng Storm Dragon na si Veldora. Sa kaharian naman ng Blue Moon, ang tatlong adventurer na sina Guido, Caval, at Eren, ang parehong grupo na nakita ni Rimuro sa kuweba, ay nakabalik na upang magbigay ng ulat sa kanilang guildmaster na si Fuse. Bagamat pinatunayan na ng kanilang ulat ang tuluyang pagkawala ni Veldora sa kuweba at walang kahit anong banta ang Eastern Empire sa kanilang teritoryo, ay nais pa rin sila nitong magsiyasat sa Great Forest of Jura at binigyan lamang sila ng 3 araw na pahinga. Habang nagrereklamo sila dahil gusto pa nila ng mas mahabang bakasyon, narinig ng isang babae ang kanilang pinag-uusapan at tinanong kung maaari ba itong sumama sa kanila patungong Forest of Jura. Pumayag naman ang 3 sa hiling ng babae habang ipinakilala nito ang sarili sa kanila bilang Shizo. Samantala, nang makabalik na sina Rimuro sa Goblin Village, doon ay ikinagulat niya na may 500 pang goblin ang dumating sa nayon upang humingi ng proteksyon mula sa kanya. Dahil ayaw naman niyang maging hapunan na lamang ito ng iba pang mga halimaw, nagpasya siyang tanggapin ang mga ito at bigyan na rin ng mga pangalan, kaya naman sleep mode na naman siya pagkatapos nito. Makalipas ang 3 araw at muli siyang magising, nadiskubre ni Rimuro ang malaking pagbabagong naganap sa village habang siya ay wala. Sa ilalim ng gabay ni Kaijin, natututo na ngayon ang mga goblin kung paano gumawa ng mga kasangkapan at sandata, habang si Dord ay nagtuturo naman ng kanyang craftsmanship. Itinuro naman ni Garm ang tamang paggawa ng kasuotan at matibay na armor, habang si Merd naman ang nagturo kung paano gumawa ng maayos at matibay na tirahan. Habang pinagmamasdan ni Rimuro ang mga pagbabago sa nayon, naalala niya si Gobta noong nakalimutan niyang kunin ito mula sa kulungan.
Dahil sa kagustuhan ni Gobta na makahabol sa kanila ay natutunan niyang tawagin ang kanyang Tempest Wolf na siyang ginamit niya upang makatakas. Bagamat hindi nabiyayaan ng maayos na itsura si Gobta ay nabiyayaan naman ito ng lubos na katalinuhan na ngayon ibinabahagi niya rin ang kanyang natutunan sa iba pa niyang kasamahan. Samantala, dumating naman si Regard at napansin ni Rimuro na tila nag-evolve pa ito simula nang i-promote niya sa pagiging Goblin King na ngayon pinuno na ng iba pang mga Goblin Elders na sumapi sa kanilang nayon. Iniulat ni Regard na mayroon daw na namataan ng mga tao malapit sa kanilang teritoryo kung saan napaisip si Rimuro kung ano ang pakay ng mga ito. Lumalabas na ito pala ang tatlong adventurer kasama si Shizu na hinahabol ng isang kawan ng mga higanteng langgam. Ngunit nang hindi na nakatiis si Shizu ay kinalaban na niya ang mga halimaw kung saan gamit ang kanyang magic sword ay sinilaban niya ang lahat ng langgam. Subalit nang may natira pa palang isa ay bigla naman siyang nanghina, kaya naman to the rescue roon si Rimuro at tinusta ang langgam gamit ang kanyang Black Lightning. Dahil natanggal ang maskara ni Shizu ay iniabot ito ni Rimuro sa babae, kung saan nang makita niya ang mukha nito ay agad niyang naalala na ito ang babaeng itinakdang makilala niya ayon sa hula. Dinala ni Rimuro ang mga tao sa kanyang village, kung saan doon ay pinakain nila ito ng hapunan. Nang ipakilala ni Regard si Rimuro bilang ang kanilang master, medyo nagulat roon ang mga adventurer dahil isang slime ang master ng lupain na iyon, ngunit nagbigay respeto pa rin ang mga ito dahil sa pagtulong sa kanila. Sinubukan pag-aani ni Rimuro ang sitwasyon at gumamit siya ng isang joke na galing sa kanyang mundo, kung saan agad itong nagets ni Shizu kaya napagtanto ni Rimuro na marahil nagmula rin ito sa Japan. Nang tanungin ni Rimuro ang mga adventurer kung bakit sila naroon, doon ipinaliwanag ni Caval na inutusan sila ng Guildmaster ng Kaharian ng Blue Mond na imbestigahan ang kagubatan ng Jura dahil sa lumalalang aktibidad ng mga halimaw. Sinabi ni Rimuro na wala naman sigurong magiging problema sa guild ang pagtatayo nila ng isang payak na goblin village sa loob ng kagubatan ng Jura, na sinang-ayunan naman ng mga adventurer. Sa huli ay sinabihan ni Rimuro ang kanyang mga bisita na maaari silang magpalipas ng gabi sa kanyang nayon. Matapos kumain ni Shizu, pinuntahan ito ni Rimuro at doon niya nakumpirma ang kanyang hinala na si Shizu ay nagmula rin sa Japan, kaya naman agad silang naging malapit sa isa't isa. Ibinahagi ni Rimuro ang kanyang kwento kung paano siya napunta sa mundong iyon, habang si Shizu naman ay ipinatawag sa mundong iyon gamit ang isang mahika sa huling bahagi ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Dahil doon ay naalala ni Rimuro ang mga sinabi sa kanya ni Veldora tungkol sa mga taong ipinatawag laban sa kanilang kagustuhan, kaya naman naisip niya na marahil mahirap iyon para kay Shizu. Kaya upang mapasaya si Shizu ay naisip niyang ipakita rito ang kanyang alaala, kung saan noong una ay naipakita niya ang kanyang itinatagong pantasya, ngunit sa huli ay nagawa niyang maipakita rito ang isang sibilisado at mapayapang Japan. Labis ang pagkamangha ni Shizu dahil malaki na ang ipinagbago ng Japan noong huli niya itong makita, ngunit bigla silang naantala nang may maramdamang matinding sakit si Shizu. Hindi naman na ibinahagi pa ni Shizu kay Rimuro ang tungkol rito, habang dumating naman si Kaijin upang makausap si Rimuro tungkol sa bago nilang itatayong bahay. Nang makaalis na sina Rimuro, doon ay nagbalik tanaw naman si Shizu kung paano siya napunta sa mundong iyon. Dahil sa kaguluhan noong ikalawang pandaigdigang digmaan ay nasawi ang ina ni Shizu, habang siya naman ay bigla na lamang ipinatawag gamit ang isang mahika ng apoy. Lumalabas na ang nagpatawag sa kanya ay isang Demon Lord na nagngangalang Leon Cromwell. Nang malaman ng Demon Lord na mayroong affinity ng apoy si Shizu, ay ibinigay nito ang kanyang katawan sa fire spirit na si Ifrit. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.